Alam mo ba na ang susi sa pagyaman ay ang pagiging financial literate? Kaya simulan ang iyong pinansyal na edukasyon at paunlarin sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro at panonood ng mga videos ng Self-Piso TV. Nais mo bang matuto sa personal na pananalapi na tutulong sa iyo upang magkaroon ng magandang paraan sa pag-iimpok at pamumuhunan? Dapat mong matutunan ang mga aral sa librong Rich Dad, Poor Dad ni Robert Kiyosaki. Ipinapakita sa librong ito ang magkasalungat na mentalidad ng dalawang ama na nailalarawan dito. Ang Rich Dad ay ang ama ng best friend ni Kiyosaki na nagmamay-ari ng maliitan ngunit maraming negosyo. Habang ang Poor Dad naman ay ang biological father ni Robert Kiyosaki na isang college professor. Parehong ama na may magkaibang katayuan at payo pagdating sa kung papaano kumita at makapag-impok ng pera. Dapat tandaan, maraming tao ang todo kayod sa pagtatrabaho, ngunit hindi kumikita ng sapat at nananatili pa rin sa tinatawag na rat race at hindi nakakamit ang financial independence. Ang main reason kung bakit ganito ang sitwasyon sapagkat karamihan sa mga ito ay hindi maalam sa pananalapi o hindi financially literate. Natuto sila ng mga mahihirap na nakagawian mula sa kanilang mga magulang at sa mga nakapaligid sa kanila habang sila ay lumalaki at nag-aaral. Ang sistema ng edukasyon ay nagtuturo sa kanila kung paano magtrabaho para sa pera, ngunit hindi nagtuturo kung paano gumawa ng pera para sa kanilang sarili. Noong dekada 90, isinulat ni Robert Kiyosaki ang kanyang best-selling book na Rich Dad, Poor Dad at ipinakita sa kanyang mga mambabasa ang isang paraan upang umunlad sa pananalapi. Ayon dito, ang pangunahing problema sa pagtatrabaho para sa pera ay isang panandaliang solusyon sa pangmatagalang problema. Ang tao daw ay naniniwalang kung nakukuha nila ang mataas na sahod o bagong trabaho, magkakaroon sila ng sapat na pananalapi. Gayunpaman, kung hindi mo alam kung papaano gumagana ang pera, hindi ka magkakaroon ng sapat nito. Hindi ang pera ang makakaresolba ng problema ayon kay Kiyosaki, bagkus ay magdadala pa sa atin sa mas maraming utang. Kung ano ang kanyang sikreto sa financial independence, alamin natin sa 10 lessons and principles na matututunan natin hango sa libro na Rich Dad, Poor Dad. Number 1, ang mayaman, ang pera ang nagtatrabaho para sa kanila. Narinig mo na siguro ang katagang live to work or work to live. Ito ang isa sa mga pangunahing konsepto na tinalakay sa Rich Dad, Poor Dad. Karamihan sa mga tao ay nagtatrabaho upang mabuhay. Kung meron silang problema sa pera, umaayon na lamang sila sa pagtatrabaho o di kaya ay nagde-demand ng mas mataas na sahod. Sa kasamaang palad, ito ang mabisyo na cycle ng karamihan sa mga nasa middle at working class people. Sa kabilang banda, ang mga mayayaman ay hindi nagtatrabaho para sa kanilang pera. Bumibili sila ng mga asset na nagge-generate ng income. Isa ito sa mga pinakamahalagang aral ng libro. Dapat kang mag-isip tulad ng isang negosyante o isang namumuhunan kahit na mayroon kang trabaho. Ang mayayaman ay nagtatrabaho sa pagbuo ng kanilang asset at bawat dolyar sa kanilang asset column ang siya nilang nagsisilbing hardworking na mga empleyado. Kung ang iyong pera ay hindi gumagana para sa iyo at hindi rin kumikita ng pera habang ikaw ay natutulog, hindi ka kailanman yayaman. Number 2, financial education is your greatest asset. Ayon sa libro na ito, hindi raw pera ang iyong greatest asset. Ang natatanging pinaka-powerful na asset na mayroon tayo ay ang ating isip. Kung mahahasa ito ng husto, maaari itong maglikha ng napakalaking kayamanan ayon kay Kiyosaki. Naniniwala din siya na kung ang tao ay handang maging flexible, may bukas na kaisipan, kayang matuto, may posibilidad itong yumaman. Tiyak na may iilan na umaangat o financial windfall. Ngunit kung ikaw ay uri ng tao na hindi marunong humawak ng iyong kita, ang pera ay maaaring mawala o maubos. Ang importanteng mensahe mula sa librong ito ay maging isang financially literate. Number 3, alamin ang pagkakaiba sa pagitan ng assets and liabilities. Ipinaliwanag ni Kiyosaki sa kanyang libro na an asset is something that puts money in your pocket
and a liability is something that takes money out of your pocket. Rich people acquire assets like shares and property investments, and poor people add liabilities like commitments and obligations. Sabi ni Kiyosaki, huwag kang bibili ng pananagutan or liabilities patungo sa iyong financial freedom. Kadalasan bumibili ng liabilities ang mga tao at iniisip na asset ang mga ito, subalit hindi. Maraming tao ang inunang bilhin ang mga luho, tulad ng malalaking kotse, mabibigat na bisikleta, at malalaking bahay na tirahan. Ngunit ang mga mayayaman ay bumibili muna ng mga ari-arian at ang kita mula sa kanilang mga ari-arian ang siya nilang ibinibili ng luho. Number 4, huwag padadala sa emosyon. Magkaroon ng kontrol sa iyong emosyon, sabi ni Kiyosaki. Huwag hayaan ang takot o opinyon ng publiko o ng media ang magdidikta sa iyong mga aksyon. Ipinapaalala ni Kiyosaki ang ilang halimbawa ng takot. Kung bumaba ang shares price, natatakot ang tao, umaalis at nagbebenta. Pero kapag may sale sa mga local supermarkets, bumibili ang mga ito hanggat kaya nila. Ang takot ay nagpapanatili sa mga tao sa bitag na ito ng pagsusumikap, kumita ng pera, pagtatrabaho ng husto, kumita ng pera, at umaasa na mababawasan ito ang kanilang takot. Takot silang mag-invest at magkaroon ng lakas ng pananampalataya sa pagbubukas ng negosyo. Pangalawa, maraming tao ang dinadala ng kasakiman sa pagnanais na yumaman ng mabilis. Iyon ang dahilan kung bakit mahalagang magkaroon ng isang plano, alinman sa isang strategic property investment plan para sa iyong mga pamumuhunan o isang business plan para sa iyong negosyo. Napakahirap bumuo ng mga mahuhusay na desisyon sa pananalapi, maliban kung alam mo kung ano ang gusto mong makamit at ang iyong mga time frame. Kung wala kang plano, tapos naging komplikado o mahirap ang mga bagay, malamang na mag-default ka sa ginagawa ng ibang tao at kung ano ang sinasabi sa iyo ng iba. Kaya't ang pagkakaroon ng plano ay nakakatulong sa iyo na hindi madala ng mga damdamin ng takot at kasakiman. Number 5. Work to acquire life skills, not for money. Isa pang magandang turo sa libro, ang trabaho ay magagamit bilang platform sa pag-improve ng skills na mayroon ka. Sa madalit sabi, work to learn, don't work to earn. Magtrabaho para matuto at hindi magtrabaho para kumita. Maghanap ng trabaho kung saan ka matututo sa buhay. Iniisip ni Kiyosaki na ang mga tao ay isang kasanayang malayo sa napakalaking kayamanan. Binibigyan din niya na ang pag-aaral ay makapagbibigay sa iyo ng higit na kaalaman at natatanging kasanayan upang mapabuti ang iyong profesional na sitwasyon. Anya, dapat matuto ka tungkol sa accounting, investing, markets, sa batas, sales, marketing, leadership, writing, speaking, at negotiating. Ang pamumuhunan sa kaalaman ay nagbabayad ng pinakamahusay na interes. Ayon kay Kiyosaki, ang mga kasanayan sa buhay ay walang pinag-iba para sa tagumpay sa pananalapi at hindi itinuturo sa paaralan. Dapat mong makuha ang mga kasanayang ito upang matulungan ang iyong sarili sa landas ng kalayaan sa pananalapi. Ang mabilisang komunikasyon at mga kasanayan sa pamamahala ng tao ay nagpapadali sa mga gawain na humihingi ng makabuluhang impormasyon mula sa iyong investment advisor. Number 6. Ang pagkabigo ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga nananalo at dinadaig nito ang mga talunan. Sinasabi sa atin ni Kiyosaki na ang mga mayayaman ay nakikipagsapalaran habang ang mga mahihirap ay natatakot na mabigo. Bawat mayamang tao ay nawala ng pera sa isang punto, ngunit maraming mahihirap na tao ay hindi kailanman nawala ng isang sentimo. Kapansin-pansin tulad ng mahihirap, ang mayayaman ay may takot din na mawala ng pera. Ngunit ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mayaman at mahirap ay kung paano nila pangasiwaan ang takot. Para sa karamihan, ang takot na mawala ng pera ay mas nakakatakot kaysa sa kagalakan ng pagkakaroon ng pera. Ang paglalaro para hindi mawala ng pera ay nangangahulugang hindi ka kikita. Itinuturo ni Kiyosaki na huwag matakot na matalo at maging matapang na umamin at matuto mula sa ating mga kabiguan. Anya, ito ang pinakamalaking sikreto ng mga nananalo. Ito naman ang sikreto na hindi alam ng mga talunan. Ang pinakamalaking sikreto ng mga nagwagi ay ang pagkabigo na nagbibigay inspirasyon sa pagkapanalo, kaya hindi sila natatakot na matalo. Sabi nga, failure inspires. Number 7. Learn to manage risk.
Sa kanyang libro, itinuturo ni Kiyosaki na investment is not risky. Not knowing the investment is risky. If you want to reduce the risk, then increase your knowledge. Nilinaw niyang ang uri na ito ng kaalaman ay hindi galing sa pag-aaral sa kolehiyo. Ito ay mula sa pagbabasa ng libro o pakikipagkwentuhan sa mga taong nakakaunawa ng investment. Number 8. Mind your own business. Hinihikayat din ni Kiyosaki ang kanyang mga readers na magsimula ng negosyo. Ayon sa kanya, kung ikaw ay may trabaho, keep your job and start a part-time business and work it. Huwag mong iiwanan ang iyong trabaho hanggang sa makapagtayo ka ng iyong negosyo. Huwag mong ipaglaban ang buong buhay mo para sa iba. Magsimula ng iyong sariling negosyo at palaguin ito. Number 9. Find a reason. Lahat ay gustong yumaman, pero marami sa atin ang ayaw mahirapan. Sinabi ni Kiyosaki na kailangan nating magkaroon ng malinaw na purpose sa ating kaisipan. Bakit mo gustong kumita ng passive income? Para sa marami, ito ay dahil ayaw nilang magtrabaho na lang sa buong buhay nila. Nais nilang makontrol kung paano nila gagamitin ang oras nila, at ang iba naman, gusto nilang suportahan ang kanilang mga anak financially. Yung iba, gusto nilang magbigay sa community o sa charity. Isulat ang iyong sariling why dahil makakatulong ito para manatili kang maging motivated. Kung wala kang maiisip na reason, so mahihirapan kang manatili sa daan patungo sa pagyaman. Number 10. Pay yourself first. Kung hindi mo makontrol ang iyong sariling pananalapi, mahihirapan ka ring yumaman. Kung kulang ka sa disiplina sa pananalapi, imposible kang yumaman. So, pay yourself first. Bawat buwan, mag-invest muna ng partikular na halaga ng pera sa mga asset na kumikita bago mo bayaran ang iyong mga bills. Anong mangyayari kung kapusin ka? Gamitin ang mga pressure na ito para magbayad, para ma-inspire ka na mag-come up ng innovative na pamamaraan na magkapera at mabayaran ang mga bills bago kumatok ang mga bill collector. Mahirap ito pero napaka-importanting prinsipyo. Pero hindi iminumungkahi ni Kiyosaki na maging irresponsable ka. Dapat lagi mong bayaran ang iyong mga bills. Unahin mo lang bayaran ang sarili mo bago ang iba. Kung ihuhuli mo ang sarili mo, hindi ka makakaramdam ng pressure. Pero tiyak din na hindi ka makakakita ng mga bagong pagmumulan ng iyong income. Kaya kapiso, pagmuni-munihan mo na ang interesting questions na ito sa libro ni Robert Kiyosaki. Ang kayamanan ay ang kakayahan ng isang tao na mabuhay ng napakaraming araw o higit pa. Hanggang kailan ka mabubuhay kung kailangan mong huminto sa pagtatrabaho ngayon?